Hi everyone, tonight is another video for beginners and aspiring freelancer. Every newbie has a place to start and become a VA. Our guest tonight is one of my students. 15 days after her completion for the VA training, eto may job na siya. She landed her first client sa Upwork. Right now, she is a marketing VA in one of the companies in US, earning $6 per hour. Wow, sobrang laki nito na offer for starter. So let's hear yung story niya. Let's welcome sa channel natin, Sheena. Hello. And buti naman available ka tonight. Yes po. Okay, so Kakagaling ko lang sa graduation party ng kapatid ko. oh, I see. So how's your feelings? Eto, may job ka na, may client ka na, magkakapera ka na through PayPal. Sobrang saya. I didn't expect na ma-hire ako. Kasi wala talaga akong experience sa virtual assistant na job. Then wala din sa BPO. So I didn't expect na magkakaano. Kasi may mga kakilala ako, nahirapan silang mag-apply. Exactly. So parang blessing from above talaga. Yung success mo. Tapos ako, pinost ko kasi sa Facebook yung achievement ko. Oh. Tinatanong nila ako kung paano daw ako nagka-client. Oo. Na sila ilang years na almost a year na silang nag-a-apply. Then ako, na-shock na lang sila na may client. Galing naman. At may client ka na. So what's your job now? Ano yung mga tasks mo dito? My task, designing sa Canva, posting sa Pinterest, tapos scheduling, social media marketing and research, tapos email campaign. Yung mga natutunan ko sa training, yun din yung bibigay sa akin na trabaho. I see. Yung nilagay ko sa cover letter. Oo. Yun din. Ang galing. Anong klase yung business ni client? Ano yung sinesell niya? Digital marketing agency sila. Okay. So, they're like business consultants. And then, any business owners in US, lumalapit sa kanila to boost their business para mag-grow yung business. So, meron silang restaurant, yoga, travels. Yung mga client niya. Yes po. Client ng company. So, opo. Iba-ibang business yung kinikater nila. Gusto na magpa-grow ng business, magpa-leverage ng kumbaga social media presence. Yes po. Alright, so di ba nakuha mo ito sa Upwork, itong client na to? So anong ginawa mo sa Upwork at para magka-client ka agad? First, in-optimize ko muna yung Upwork ko. Hindi pa ako nagbasta-basta na submit ng proposal kasi wag sayangin yung connects. Oo, sayang yung connects. Nung una, hindi ko pa napansin na babawasan pala yung connects ko pag mag-apply. So, in-optimize ko, inayos ko. Nag-upload din ako ng introduction video. Tapos yung portfolio, yung mga projects or yung mga assignments from the training, in-attach ko, yung certificate, in-attach ko na rin doon. Tapos, yun po, nag-submit ako ng proposal sa mga job posts. Then, 7 proposals yung na-submit ko. Out of the 7, 2 yung nakapansin. Wow, at least may dalawa. May dalawa. For 2 days. For 2 days lang? Wow. Opo. Then, on the second day, 2 yung nag-accept ng proposal. And then, on the third day, yun na yung nag-schedule na ako ng interview. Wow, galing mo naman. Opo. So, earning $6 per hour is a great offer talaga, no? To be honest, I myself, nung nag-start ako maging VA, sariling sikap lang guys, first offer sa akin is $3.5 per hour. Full-time yun. So, itong sa'yo, full-time. So, let's say, yes po. $6 times 8 is 48. Then, times 5, yes, kasi may 5 days sa isang week, to 40 times 4, that's gonna be $960. Now, ngayon kasi, yung conversion, Sheena, no? Dollar to peso, nasa 53, 54, 55. So, assume natin nasa 54. So, 54 times $960, that's gonna be equal, pagkano to? No, 51,000.
Oh, sobrang laki nito. Oh my goodness. Sobrang ako. Na-shock din po ako kasi I was expecting $3 Oh, per hour, $4. Tapos yung in-offer sa akin is $6. yes. Dur- $51. during- I mean, 51,800 plus. Oh my goodness. Yung Yes nabayad po. mo sa training, China, bawi na agad. No? Parang Bawi katiting na. lang yung, Oo po. yung training fee ko. Kumbaga, 1 day to Opo. 2 days mo lang sa client, bawi na agad talaga. So, Opo. I'm happy for you as well. Sa family mo kasi nga, 'di ba, government employee ka before and then nag-resign Yes ka, po. nag-try ka mag-business pero nag-fail. Now, nag-try Yes ka po. mag-VA, start pa lang may success, no? May victory na success agad. Sana tuloy-tuloy yung blessing, no? In God's grace. Opo. Blessing So, po talaga. Ayun, can you share with us anong nasya ka? Akala mo $3? Akala ko $3 kasi nga during the interview, sinabi ko basics lang yung alam ko. Naging natural na lang po Oh, ako, naging honest. honest na lang po ako na basics lang yung during the training, then I was yung basics lang po Oo, talaga. Tapos I was expecting na i-offer sa akin $3. Then pagdating ng contract, $6 yung nakalagay. wow. Okay. Ah, so ano yung sige, business ni $6. client? Malaki talaga sa US? May sila, US, may Indonesia, marami silang naaabot ng Mga tawag clients nito, sa company? Yes po, oo po. Virtual marami talaga si client. Kasi nga digital Yes po. service Marketing yung offer. So why do you want to become a VA? Kasi nga, di ba kasi even though yung business nag-fail, pwede naman mag-start ulit. So bakit naisipan mong Opo. mag-VA? Kasi one of the reasons why na-fail yung business, nagkasakit po ako. Opo. Una is nabuntis ako with my first baby, complicated pregnancy. And then after ko naman manganak, nagkasakit po ako, chronic cholecystitis. So naghanap ako ng job na nasa bahay lang para hindi masyadong mahirap sa part ko kasi kaka-opera ko lang. Okay. So trinay ko yung VA. Nag-research ako sa Facebook, nakita ko yung IFF. So nag-enroll ako kasi kasi nga may mga kakilala din ako sa home base sila. Sa lang din, sa bahay lang sila nag-work. So yun po, nag-enroll ako sa IFF para makalingin ng mga basic skills. Skills. So parang nag-explore na rin ako ng outside of my comfort zone kasi I'm more of local job talaga. So I'm more of like interpersonal na communication, ganun. Wala kasi talaga akong experience sa digital world. So wow. And I didn't expect na kaya ko pala. Kaya yan. Ako nga kaya ko. Waiter ako before. Kaya ko. Ikaw pa, nasa government ka. More on office works yung ginagawa mo. Sa government po kasi nagka-pandemic kasi kaya umuwi ako ng province. Nag-stop ako ng work. Tapos di na ako bumalik. So, going back sa business mo, ano yung tinitinda mo before? I have a cafe. Cafe po siya. Okay, Yes po. I see. Cafe po siya. So, food business po. Actually, pwede naman sigurong, kumbaga, i-continue yung business na yun kung may time ka or kung may person na talaga na pwede mag-manage. Kasi nga, pwede mo dun i-connect Let's say, gagawa ka ng Facebook page about sa business mo and then i-optimize mo siya, see to it na nag-grow yung business, okay? And then, yung marketing strategy mo kasi sa Facebook page na ginawa mo, pwede mo siyang ilagay sa portfolio mo. Diba? Paano ka nag-create ng content, yung post, let's say, gusto mo mag-run ng ad, no? Ayan, natuto ka na ng ad. Ayan, pwede mo yun siya ilagay sa portfolio. So, kumbaga, connected lang siya at the same time, additional, kumbaga, skill, kumbaga, content sa portfolio mo. Actually po, nagamit ko po talaga siya sa portfolio. Okay. Kasi may Facebook page po talaga yung cafe ko. Nagamit ko po siya sa portfolio. Tapos, nagamit ko din siya during the interview.
nasabi ko din sa client na may business din ako before, tapos gumagamit ako ng Facebook. Tapos may may yung Meta, 'di ba, may mga insights, reach, engagement. So far good naman yung performance ng Facebook page ng cafe ko. Na-stop lang talaga siya kasi na-fail. Oo. So pinakita mo yung insight, yung performance ng page mo sa client, which is good, guys, no? Ayan. So, curious lang ako, no? During the interview, ano yung mga tinatanong sa'yo? First was, hindi ko makalimutan, why did I apply to their company? Ako, sa isip ko no, marami akong sinubmitan na company. So, paano ko sasagutin yun? Oo nga. So, naalala ko, nabasa ko sa job description nila. Yung blog, may nilagay silang website nila. So, binasa ko yung website. Kaya yun, nasagot ko yung tanong nila, why did I apply? Kasi sabi ko, na-inspire ako sa kanila, sa owners ng company, gano'n. So, it's really important pala to read the job description sa postings. Hindi lang na because you've seen ganun yung job post, submit lang ng submit. So, buti na lang, nabasa ko yung lahat. Kasi, ang iba, sa iba, mataas masyado yung description nila. Kakapagod ng basahin. Exactly, guys. Okay, another tip yan for newbie, ha. Eto, di ba? Normally, once tinanong yan ng client, bakit gusto mo mag-apply sa company niya, so technically, di ba, gusto mo i-offer yung skill, yung knowledge mo sa kanya, paano yung makontribute mo sa kanya, pero, and the best thing na gawin, guys, is punta ka sa website ng client mo or any blog na connected sa company niya, magbasa ka kung paano mo siya tutulungan. Ayan, sabi nga ni Katrina, na-inspire siya kay client nung nabasa niya yung blog or content ng blog niya. So, that's helpful kasi sa atin. Para may, kumaga, edge natin na, kumaga, sa isip ni client, oy, may knowledge ako sa business mo, nag-research ako sa business mo, kaya tanggapin mo ako kasi kailangan mo ng ganito, which is, kumbaga, competitive ako sa offer mo. Meron to ba? Yung mga nilagay kong skills, tinanong niya how I utilize those. Buti na lang, bago ako nag-interview, ni-review ko yung videos ng IFF. Ni-review ko. So, yun, nasagot ko naman. Anong mga ginamit ko when scheduling, ginagamit when scheduling post, yung Buffer, then the MailChimp, mga landing page, email automation. So yun, more of the skills, how I use the tools. Ganun yung mga tinanong niya. Wow, congratulations. Mga ilang minutes natapos ang interview? Kasi yung nangyari sa interview namin, parang nagchika-chika na lang kami. Nagchika-chika. Siguro mga 20 minutes. Kasi nag-share siya, she wants to go to the Philippines. Parang, parang nag-share na rin kami ng mga experiences namin. Yung nangyari sa interview namin, parang natural flow na lang. Hindi yung, kasi pag client, kung chit-chat lang. Chit-chat lang. Hindi katulad ng ibang interview na parang pag Filipino, formal masyado. When I applied to my job dati, napaka-formal. Parang pwede mo ilista yung sagot. Tama. Ilista yung sagot, ilista yung questions. Sa na-experience ko recently, chit-chat lang. Ganon. Natural lang yung flow. Kaya, the best talaga, guys, na during the interview, yung foreigner, yung client mismo, yung kausap mo. Kasi, comfortable ka, yung mga tinatanong ng mga Filipino recruiters, parang hindi siya tinatanong ni client. Kasi si client kasi binasa na yung resume mo, yung cover letter mo. So, kumbaga yung question niya out of your resume, mga ganun. Pwede kanya tanungin, taga saan ka sa Philippines, ano yung tourist spot dyan, ano yung ginagawa ng family mo, o bakit mo gusto mag-VA, ayan. So, mga ganun. Now, ang daming training groups na nag-offer ng ganitong VA training, katulad ng IFF. Bakit nag-enroll ka sa IFF? Kasi, honestly, para God's grace na rin, na ako sa page nyo. Kasi nag-search ako sa Facebook po. Sabi ko, na-search ko doon, virtual assistant.
basic virtual assistant training. And then yung nag-appear is IFL. And then I've seen the feedbacks, the reviews, Mga testimonials. mga testimonials ng mga naging students nyo. So, yun po, hindi na ako nag-hesitate na mag-enroll. Kasi Wow. may mga testimonials naman. Oo nga naman. And ngayon, ikaw na nag-provide ng testimonial sa amin. Thank you. So, ano yung maganda sa training ni IFF dun sa 5 sessions na? First was, newbie po ako, pero hindi po ako nahirapan na mag-intindi ng lessons. I thought po kasi mahirap yung mga terms na gagamitin, most especially nung ikaw na yung nag-teach sa amin. So, you use terms na hindi mahirap intindihin. Parang you leveled yourself with us sa students. Beginner. So, hindi ako nahirapan. So, another one was, it was fun. Parang, walang pressure. Walang pressure, like, mag-send ng assignments, mag-send ng projects, ganun po. Na-enjoy ko po siya. Tapos, because of that also, I fell in love with virtual assistant na trabaho. Wow. Sabi ko, ganito pala. It's like doing admin task pa rin, pero nasa bahay lang. Oo, ganun lang. Opo. Very flexible. I can control my own time. I can control my own workspace. Parang yung dating ng IFF is welcome nila ako sa virtual assistant world na in the most, yung parang comfortable po ako, maging comfortable po ako sa work. Alright, thank you for that wonderful message ha. Kasi nga guys, once nasa bahay ka lang, syempre, di ba, while doing your job, pwede ka kumain, pwede ka mag-pee break, pwede ka mag-snacks, wala naman nakakita sa'yo eh. Buti na lang magpo-provide din po siya ng training. Oo, yung maganda. Opo. And sa training kasi ni IFF, no, may mga live sessions, so pwede ka talagang magtanong, no, may mga assignments na mahahasa ka din talaga, no? Okay. Kasi gagawa ka talaga ng mga assignments, 'di ba, compared to other training siguro, puro video, no? Ang instructor magsasenda ng email kung may tanong ka, 'di ba? Syempre, sino yung gaganahan noon? Wala kang kausap, walang mga live call, wala. Tapos po yung mga assignments nagamit ko sa portfolio. Oo, yun naman talaga yung purpose nun. Eh, dapat mag-create yung mga knowledge sa mga outputs nila. Alright. So, Trina, do you have tips for newbies on how to start their online career? Yes. First tip is learn. You have to have a training kasi even if you don't have the experience, but if you are trained, kahit na basics lang, you will be able to answer the questions of the client. So, there's a great possibility na ma-hire ka because you have the knowledge. So, it's important to have a training, to have the knowledge. Then, second is self-confidence. Tama. Dapat, yung self-confidence. Be confident na i-embrace mo yung kahit newbie ka, i-embrace mo yung learning mo. And then you have to show your client na you really know what you're doing. Tama. Yes. Kasi na-realize ko, siguro kung kinabahan ako, parang pinakita ko na kinabahan ako, siguro hindi niya ako hinire. Then, third is, kasi don't lose hope sa third tip ko. Don't lose hope. Kasi normal yung rejection. First, kung nag-submit ng proposal, naghintay ako, bakit walang reply? Bakit walang nag-message na nag-respond? Fit naman ako dun sa job description niya. So, parang nakaka-frustrate siya. Kaya hindi lang naman Upwork yung platform. Marami. Nag-research ako. Meron din iba, agencies. May mga agencies din naman. Meron. So,
So, trinay ko lang talaga muna yung Upwork na pinalad ako sa Upwork. Wow, thank you ha sa mga tips for newbies, China. Alright, thank you, China, for accepting my invitation na ma-interview ka. It's a great honor to be your coach and makita ko may progress talaga once nag-take ka ng training ni IFF. To be honest, madami ang mga hired sa amin, no? Sa mga enrollees namin, kaso nahihiya lang din sa video call. So, good luck to your online career and Godspeed to you and your family. Thank you. Thank you. Thank you, Sir Jay. More power.